Part 6. Mabilis akong bumaba nang makarating kami sa bahay. Lakad-takbo ang ginawa ko makarating lang sa loob, nadaanan ko pa ang sasakyan na palaging gamit ni Hayes kaya sigurado akong nandito na siya. May iba din na nakaparadang sasakyan na ngayon ko lang nakita. Wala akong pakialam, kailangan ko siyang makausap. Kung anong ginawa niya sa pamilya ko. Kung saan niya ito dinala, o tinago. Marahas na binuksan ko ang pinto at agad na hinanap ang tao ng pakay ko. Marami sila sa loob at nag-uusap at napatingin sa gawi ko. Dahil na rin sa gulat. Mabilis akong naglakad patungo kay Hayes na ngayon ay nakakunot ang noo. Nagtataka ako nitong tiningnan, alam kong nakasunod din ang dalawang kasama ko sakin. Hinawakan ako nito at pinigilan na makalapit sa amo nila. Pero hindi ako nagpapigil at winaksilang ang kamay nito sa braso ko. Matatalim ang tingin ko nang makarating sa harap ni Hayes. Humihingal ako sa galit, tinaas ko ang kamay ko at mabilis yung pinadapos sa pisngi niya. Tumabingi ang mukha niya, narinig ko pa ang singapan sa paligid namin. Masama ang tinging ibinigay sa akin ni Hayes, pero hindi ko yun pinansin. What the hell? Did you just slap me? How dare you? Napasinghap akong napalapit sa kanya nang hiklatin niya ang kamay ko, agad na naharang ang isa ko pang kamay sa pagitan namin. You hit the wrong person woman, pagkatapos kitang pagbigyan na makapunta sa bahay niyo. Hindi ko pinansin ang sinabi niya, ang kapal ng mukha niyang sabihin yun. Nasaan ang pamilya ko, saan mo sila dinala? Anong ginawa mo sa mga kapatid ko? Tandang padamdam, hayop ka. Pinagbabayo ko ang dibdib niya, hinayaan niya lang ako at hindi siya umilag. Guilty siguro ang gago. Napaiyak na ako at napahagulhol, hanggang sa napagod na ng kusa ang mga kamay ko sa kakahampas sa kanya. Napatingala ako sa kanya at nakatitig lang siyang walang emosyon. Are you done? Tanong niyang nababakasan ng pagkainis. Wala siyang karapatan na menas. Umiling ako at hinampas ulit ang dibdib niya. Saan mo sila dinala? Wala akong pakialam kung puno na ng luha ang mukha ko ngayon. Kailangan kong malaman kung anong ginawa niya, binitawan niya ako at napaatras ako sa ginawa niya. Nabuwi ang pag-atras ko, handa na akong bumagsak nang maramdaman ko ang brasong samalo sa kin. Sumangot ako at napalingon sa taong nasa likod ko. Napasinghap pa akong makita siya, akala ko nagmamalik mata ako sa nakikita ko ngayon. Magkamukha talaga sila, maliban sa mata. Kung si Hayes may mabagsik na mga mata, ang Hayes na nasa likod ko ay may kislap na nakatingin sa kin. Biglang siyang ngumiti at tinulungan akong tumayo ng maayos. Hayes Alexander Mandeniego, kapatid ni Hayes. That's not how you treat a woman, Alejandro. Fuck off, Alexander, all of you get out. I will have to teach this woman a lesson. Sagot ni Hayes at pinaalis ang mga kasamahan niya, umalis na ang mga ito at kaming apat na lang ang natira sa sala ngayon. Masama pa rin ang tingin ni Hayes kay Alexander. Nakipagtitigan lang din ito sa kapatid at ngumisi. Get out! Galit na saad ni Hayes at lalapit na sana sakin ng hamarang si Alexander sa harap ko. Napaatras ako at naramdaman ko na lang ang paghila ng kung sino sa likod ko. Nang tingnan ko ay si Draco pala, umiling ito at iginiya akong umalis. Mabilis akong umiling, kailangan kong makausap si Hayes. Hindi pa niya nasasagot ang tanong ko. Move, Alexander. Pareho kaming napatingin sa dalawang nagtatagisan ng tingin. Bro, nandito ako para pag-usapan ng tungkol sakin. At hindi ko man lang alam na nagkita na pala kayo, kailan pa. Tumingin si Alexander sa amin, mabilis akong umiling. Nagtaka pa siya at napakunot ang noo, saka napatingin ulit kay Hayes. Nagpabalik-balik ang tingin nito sa amin na naguguluhan. Napakunot noo na din si Hayes sa inakto ng kapatid. What are you talking about, Alexander? Malakas na napatikhim si Draco nang kurutin ko ito. Masama ako nitong tiningnan at iginalaw ko ang mata. Pinandilatan ko siya at mukhang nakuha naman ito ang ibig kong sabihin. Umayos ito ng tayo at nilapitan na si Alexander. I think we better go, saka muna pag-usapan ang kasal mo. Sigurado naman na darating si Hayes dun. Inakbayan niya si Alexander na hanggang ngayon ay nagtataka. What is it, both of you? May hindi ba kayo sinasabi sakin? Naimiwang na si Hayes at masama ang tingin sa dalawang kaharap. Sabay itong umiling, hinigit na ni Draco si Alexander paalis.
Alis na kami balik na lang kami. Teka nga sandali, ano bang nangyayari? Gusto ko pa siyang makausap. Draco, sandali lang. Nagpumigla si Alexander sa hawak ni Draco pero nakalabas na sila at hindi talaga hinayaan ni Draco na makabalik pa na toon ang tingin ni Hayes sa akin ngayon. Masama ang tingin nito, naupo siya sa nag-iisang upuan sa gitna. Hinaplos niya ang pisnging sinampal ko kanina. Nakatayo lang ako doon at nakatingin lang sa kanya. Napalunok ako nang marealize kung ano nga ba ang nagawa ko sa kanya. Napatikom ang kamao ko, nang maalalang kaya ko pala nagawa yun dahil sa galit. Not-okan niya ako, pero nagtiwala pa rin ako dahil nangako siya. Nagtatadyes ang bagang at masama din ang tingin ko sa kanya. Nangako ka, pero wala doon ang mga kapatid ko, anong ginawa mo sa kanila? Asterisk, muling bumangon ang galit ko sa kanya ngayon, nakatitig lang siya at hindi sumagot. Napakawalang hiya mo, pinagsisihan ko nang nakilala pa kita. You shouldn't blame me, woman, blame your father. I don't know what happened in your family, and Lonely promised to bring you to your house. Did I say anything other than that? Napakademonyo mo. Naisahan niya ako dun, napakagulang. I know that already, no need to remind me. Napabuntong hinga ito at tumayo, naimiwang ito sa harap ko. Now, time for your promise. I already did your part. Now do your part. Ngumisi ito at napalunok ako. Tinalikuran ko siya at naglakad, biahala siya dyan. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin ngayon. Asa siyang gagawin ko pa ang napag-usapan namin, siya ang unang hindi tumupad, narinig ko pa siyang inis na tinatawag ako. Nerissa, where the heck are you going? Bahala siya dyan, manigas siya. Bakit ang haba naman ng nguso mo, pwede nang sabaita ng sandok? Napalabi lang ako sa sinabi ni Ate Marge. Anong problema, hindi ba dapat ay masaya ka at nakita mo na ang mga kapatid mo? Tanong ni Nailara nakakapasok lang sa kusina, wala akong ginawa sa mga pinag-utos niya ngayon. Tumambay na ako dito sa kusina matapos magsawang makipagtitigan sa kisame sa kwarto ko. Oo nga naman, Nerissa. Para kang nalugmok sa hitsura mo ngayon Ano bang nangyari? Ang alam ko nga wala kang ginawa sa mga pinapagawa ni Sir Hayes ngayon Nag-away na naman ba kayo? Yumukjok lang ako sa mesa at hindi sila sinagot. Naliyak na naman kasi ako, nag-aalala ako kung nasaan na ang mga kapatid ko. Dapat pala dumaan din kami kanina kay Feli para nakapagtanong ako, ang kaso ayaw naman akong palabesan ng mga yon, nakakainis, naiyak ako sa inis, naramdaman kong may humapload sa likod ko, ayos ka lang. Mababang tanong ni Nailara habang hinahaplas pa rin ang likod ko, napakurap-kurap akong tumangala para hindi tuluyang tumulo ang luha ko, pagkatapos ay pinilit na ngumiti sa kanila. Hindi ko po sila nakita, wala na po sila doon sa bahay namin. Hindi ko na napigilan na mapaiyak, niyakap ako ni Nailara at napahagulhol na ako. Umiyak ako nang umiyak sa balikat niya, hinayaan niya lang ako hanggang sa kumalma na ako. Sumangot ako at nagpahid ng luha. Inabutan ako ni Ate Marge ng panyo at ngumiti ng malungkot. Salamat. Matapos magpunas ay ngumiti na ulit ako at napapakagat-labi. Handa ka na bang magkwento? Tumango ako at kinalma ang sarili. Anong sinabi mo na hindi mo sila nakita? Ang saya mo pa nga kanina kasi makikita mo na sila. Anong nangyari? Akala ko ba pumayag na si Hayes na makita sila? Umiling ako. Wala pong tao sa bahay, hindi ko po alam kung nasaan sila. Sobrang tahimik po kanina nang makarating kami doon, gustuhin ko man na bumaba at tingnan ang loob, hindi ko po magawa. Hindi po ako hinayaan ng mga tauhan ni Hayes na makalabas. Wala po sila doon, ang mga kapatid ko po, baka kung ano na ang nangyari sa kanila, hindi ko po mapapatawad ang sarili kapag may nangyari sa kanila. Hindi ko na naman napigilan na umiyak, ano ba ang sabi ni Hayes? May kinalaman ba siya dito? Hindi ko po alam, pero siya lang naman ang may kakayahang gawin yun galit siya sa pamilya ko, kaya mahirap paniwalaan ang sinabi niyang ang tatay ko dapat ang sisihin ko. Mababaliwan po ako sa kakaisip na magiging maayos din ang lahat, pero kung sinabi ni Hayes na wala siyang kinalaman dito. Baka naman wala talaga siyang alam. Napailing ako sa sinabi ni Nailara. May posibilidad pa rin, at hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa kanya. Bumalik ako sa kwarto ko at doon nagmukmok, damapa ako sa kama at isinubsob ang mukha sa unan.
Inisip ko na lang na may posibilidad na kinuha sila ni Tatay Ronaldo at inilayo. Pero bakit hindi pa siya nagpapakita kay Hayes? Nandito pa ako, naniniwala pa rin akong babalik siya at matatapos din ang gulong to. Nakatulog na pala ako sa kakaisip, bumangon ako at dumiretso sa banyo, naghilamos ng mukha. Pagkatapos maghilamos ay napaupo ulit ako sa kama, itinaas baba ko ang dalawang paa, napabuntong hinga ako at napatingin sa labas. Gabi na pala, nakauwi na kaya siya. Zero kung umalis man lang ba siya kanina pagkatapos ko siyang iwan sa sala, hindi ko rin kasi natanong pa si Ate Marge. Pero may mga tauhan pa sa labas kaya may posibilidad na nandito siya. Napabuntong hinga akong tumayo, bigla akong nauhaw kaya nagpunta ako sa kusina. Wala ng tao, siguro ay nagpa-finger na din sila. Kumuha na ako ng baso at magsasalan na sana ng tubig nang biglang may magsalita sa likod ko. Are you really not going to keep what you promise? Napatalon ako sa gulat, mabilis siyang hinarap. Nilapag ko sa mesa ang baso at napahaplos sa dibdib ko. Napatingin siya dun kaya umiwas ako ng tingin, hindi ko siya sinagot at nagsali na ng tubig sa baso. Nakasandal siya sa ref at may hawak din na baso. Uminom akong nakatingin pa rin siya sakin, nailang ako kaya binilisan kong uminom. Naglakad ako papuntang sink at hinugasan ang basong ginamit. Napahinto ako sa paghuhugas ng maramdamang may humaplo sa baywang ko. Hanggang sa yumapos na ito sakin. Nanindig ang balahibo ko nang maramdaman ang labi niya sa batok ko. Hinalikan niya ako dun at humahaplos na ang kamay niya sa baywang ko. Binitawan ko na ang baso at hinarap siya. Napapikit ako nang halik niya ang sermalubong sakin. Lasing siya, yun ang unang nalasan ko sa halik niya. Sinubukan kong kumalas sa yakap niya, pero mas lalo lang ako nitong yinap 0s at damaykit ang mga katawan namin. Hinayaan ko na lang siya, lasing siya ngayon, at kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapipigilan pa, hinawakan niya ako sa magkabilang baywang at inangat sa ere, napahawak ako sa leeg niya. Kinuha niya ang dalawang binti ko at yinakap sa baywang niya. Pinaupo niya ako sa mesa, humiwalay ang labi niya at pareho naming habol ang hininga. Wala pa ring tigil ang paghaplos niya sa baywang ko hanggang sa bumaba ito sa hita ko. Napahawak ako sa braso niya at pinigilan yun. I want you. Gago ka ba, bakit sa loob mo inilabas? Galit kong tanong sa kanya, napakunot noo siya. Tumayo na ako at pinulot ang mga damit namin, wala akong pakialam kung nakahubot-hubad akong naglalak sa harap ni A. Madilim naman tama lang ang ilaw na naggagaling sa labas para magkakitaan kaming dalawa. Matapos mapulot ang lahat ng saplot namin ay ibingay ko na sa kanya ang mga damit niya. Nagsimula na din akong magdamit nang mapatingin sa nakakunot noo pa rin si Hayes. Nang makuha siguro nito ang ibig kong sabihin ay napangisi siya. Huwag kang mag-alala, I'll assure you, walang mabubuo. And as I told you we're just starting. You don't need to get dressed now. Lumapit ito sakin at hinapit ako papunta sa kanya. Nakangisi siya, samantalang masama ang tingin ko sa kanya. Gabi na matulog ka na, at magpapahinga na rin ako. Palusot ko pa, nanliit ang mata nito sakin. Last time I'll remember, wala ka namang ginawa ngayon ng maghapon para mapagod ka. Ano sa palagay mo, kung bakit hinayaan kita na hindi mo gawin ang kahit isa sa mga iniutos ko kanina? Matalim ang tingin nito. Alam niya pala, na panguso akong masama pa rin ang tingin sa car niya. May kasalanan ka din naman sakin Ungot ko pa. Ang sabi ko jay papahatid kita sa bahay niyo, wala na akong pakialam kung wala kang naabutan dun sa pamilya mo. I don't care about them anyway. Wala ka talagang kinalaman sa pagkawala nila sa bahay. Tumango siya. Promise. Sinaman niya ko ng tingin, sinaman ko din siya ng tingin. Why do you all have this feeling na parang kilala mo ako? Nagtatakang tanong nito, mas lalo niya akong hinapit. Naipit ang dibdib ko sa pagitan namin kaya napatingin siya doon, napangisi siya. Tinampol ko naman ang braso niya at masama lang ako nitong tiningnan. Nag-uusap pa tayo, ang mata mo kung saan-saan nakakarating. Pinandilatan ko siya, pero ang gago ngumisi lang. I want you to talk, in bed. Tinakpan ko ang bibig ko, napasigaw ako nang bigla niya akong buhatin at naramdaman ko ang kanya na sumusundot. Iniyakap niya ang mga binti ko sa baywang niya at naglakad. Hayes ang mga damit natin. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa paglalakad.
Isinubsob ko ang mukha ko sa leeg niya, baka kasi mamaya may makakita samin. Magulat pa yun, may naglalakad lang naman kasing mga nakabold. Umakyat kami at nakarating sa kwarto niyang bukas pala. Sinipa niya lang ito at sumara na, nagpatuloy kami sa loob at inihiga niya ako sa kama. Mabilis akong kumuha ng unan na pangtakip sa katawan ko, maliwanag kasi ang kwarto niya, ang lahat ata ng ilaw ay bukas. Nakangisi lang siyang tumayo at tumalikod na. Nagtataka pa akong napatingin na lang sa likod niyang paalis. Pumailalim ako sa kumot nang hindi pa din siya bumalik. Napakunot noo ako, saan nagpunta yon? Nagbago na ba ang isip iya at matutulog na lang kami? Baka kasi nagpunta yon dun sa ops-ina niya, pero ganun pa rin yun eh. Napatalukbong ako sa kumot nang marinig ang yapak niyang papasok. Sumilip ako at nakita siyang nandun nga. At may kung anong hinagi sa gilid ng kama. Tuluyan na akong lumabas sa kumot at napatingin sa damit na hinagis iya. Bumalik ang tingin ko sa kanya na nakapamiwang. So, can we continue now? Totoo ba itong nakikita ko? Kaya siya nawala dahil binalikan niya pa ang mga damit namin na naiwan sa kusina. Si Hayes ba talaga tong kaharap ko? Napakurap ako ng sama-pa-amnesia sa kama. Now, let's remove this thing that's covering you. Tinanggal niya ang kumot at may kung anong inabot sa side table. Naging dim ang ilaw sa kwarto, napalingon pa ako kung anong ginawa niya. May hawak siyang remote, yun siguro ang ginamit niya. Wala na akong nagawa nang magsimula na namang maglakbay ang mga kamay niya sa katawan ko. Hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang beses namin yung nagawa. Hingal akong napatingin sa lalaking bumagsak ang katawan sakin. Hanggang sa umalis siya sa ibabaw ko at tumabi ng higa sakin, tumalikod. Tumalikod na din ako at tinakpan ng kumot ang hubad kong katawan. Bukas o sa susunod pang mga araw, siguradong magiging mahirap para sakin. At sana kung nasaan man ang mga kapatid ko ngayon, ligtas sila. At sana nga, wala talagang kinalaman si Hayes dito. May parte sakin na naniniwala pa rin sa kanya. Siya pa rin ang Hayes na nakilala ko dati, ang pinagkaiba lang ngayon nagbago siya dahil nawala sa kanya ang babaeng mahal iya. Napahawak ako sa dibdib ng kumirat ito. Napaluha ako at hinampas ang dibdib ko. Tumigil ka na, wala ka nang maasahan sa kanya. Tuluyan ka na niyang kinalimutan, tama na. Ayos ka lang. Napalingon ako kay Ate Marge at ngumiti. Oo naman, ayos lang. Tapos ka nang maglinis sa labas. Tukoy ko sa ginawa niyang pagwawalis sa garahe. Nandito kami sa laundry area at ako ang naglalaba. 0-0, kaya tulungan na kita. Akma niyang kukunin ang isasampay ko nang pigilan ko siya. Huwag na, ako na nito. Kaya ko naman. Ano, nang kaya mo, wala ka nang ginawa kung hindi ang magtrabaho. At ngayon pa pinalipat ka na talaga sa kwarto ni Sir Hayes. Ano ba talaga ang meron sa inyo at doon ka na niya pinatutulag sa kwarto niya? Nag-iwas ako ng tingin at ipinagpatuloy na lang ang pagsasampay. Ano, wag mong sabihin na hindi ka na naman magsasalita. Kasi kung kasintahan ka ni Sir Hayes, hindi ka niya pagtatrabahuan dito sa bahay. Kahit ang pagplansya ng mga damit niya ikaw na ang gumagawa. Parang personal alalay ka na niyan Pasensya ka na, kung ano man ang nakikita mo yun na yun. Wala akong ibang sasabihin, nandito ako para magtrabaho. Pinulot ko ang basket at aalis na sana nang magsalita ulit siya at napahinto ako. Pati ba sa gabi pinagtatrabaho ka pa rin niya? O baka iba na ang tinatrabaho mo? Napalunok ako at huminga ng malalim. Nakangiti akong humarap sa kanya. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng ginataang langka, baka gutom ka na. Napanguso siya at nagdadabog na lumapit sakin. Ang daya mo naman iniiba mo ang usapan. Nakwento din sakin ni Nailara na nagsagutan na naman kayo ni Sir Hayes kahapon dahil sa nasunog mong damit niya. Ano ba kasing iniisip mo at nasunog ang damit na plinansa mo? 0 baka naman, ini-imagine mo si Sir Hayes. Ano masarap ba, sigurado akong natikman mo na yon. Lang araw na rin mula noong pinalipat ka na niya sa kwarto niya Napailing ako sa sinabi niya, nalaman pa pala yun ni Nailara kahit hindi ko na nasabi pa sa kanya kahapon. Binangga nito ang balikat ko, napailing lang ako at tinalikuran siya. Hoy sandali lang, sabihin mo muna kung masarap nga si Sir Hayes. Hindi ko siya pinansin at diretso lang ang lakad, napalingon pa ako nang marinig itong magreklarno. Aray ko nay naman sandali lang.
Hawak ni Nailara ang tainga nito at hinayla sa likod bahay. Natatawa akong napailing, tumuloy na ako sa loob at dumiretso sa kusina. Nakaramdam ako ng uhaw kaya nagsalin ako sa baso ng tubig, mabilis ko yung ininom at napahingang malalim. Wala nang ibang ginawa si Hayes kung hindi ang pahirapan talaga ako, utos doon, utos dito, pinalipat niya na rin ako ng kwarto at doon na ako natutulog sa kwarto niya. At tulad ng sabi ko hindi kami magkatabing matulog, maliban na lang pagkatapos ng aming ginawa. Kagaya kagabi, matapos niyang makaraos ay basta niya na lang akong iniwan sa sopa at permasok sa kwarto. Naalala ko pa ang nasabi ko sa kanya kahapon. Totoo naman talaga na pagod na ako. Hindi pa din kasi nagpapakita si Tatay Ronaldo at mas lalo siyang nagagalit ngayon. Napahawak ako sa kamay kong may paso, mahapdi siya. Pero mas mahapdi ang puso ko. Sa mga ginagawa niya sakin sa araw-araw, maswerte na ako kung hindi siya nakakauwi ng bahay. Naisip ko tuloy, paano kung sabihin ko na kaya sa kanya? Baka sakali, maraming beses na yung surnagi sa isip ko. Baka sakali na magbago ang trato niya sakin. Pero kapag naiisip ko naman ang dahi ang pumipigil sa akin, nawawalan ako ng lakas ng loob. Takot ang pumipigil sakin, takot na mas lalo pa niya akong kamuhian. Napabuntong hininga akong naglakad papuntang sala. Nagulat pa ako nang makita kung sino ang kakapasok lang na lalaki sa pinto. Nagulat din siya, pero sandali lang yun at napangisi. Isinara niya ang pinto at naglakad palapit sakin. Napaayos ako ng tayo at napakurap. Napatingin ako sa paligid kung may ibang tao, maliban samin. Anong ginagawa ni Alexander dito? Wala si Hayes, maliban sa mga naiwan niyang tauhan na naglilibot sa bahay. Glad I came now, Elle called, at nalaman kong wala siya. Hindi na kita tatanungin pa sa kung ano, nandito lang naman ako para imbitahan ka eh. Aviana will really like it kung nandun ka. Bakit anong meron at matutuwa si Aviana na pupunta ako, at sinabi mong nandito ako? Sinaman ko siya ng tingin at umiling na natawa ito. Oh come on, Risa. Nasabi na sakin ni Draco, hindi alam ni Alejandro. Pero hindi naman ako papayag na pati kami ay i-deny mo. Hindi porket nawala ka lang ng ilang taon at hindi na nagpakita sa amin ay hindi mo na kami pagbibigyan. What are friends for? And you owe it to US. Matapos ang ilang taong hindi ka nagpakita, at ngayon makikita kitang kasama ni Alejandro. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya at nandito ka kung hindi ka naman niya maalala. Napapailing ito nang maglakad papuntang sopa, inihilid nito ang ulo at nakatingin lang sakin. Kung ano man yang dahilan mo nang hindi pagsabi sa kanya, nirerespeto kita. But, you have to attend our wedding. I won't accept a no. Nakangisi ito at itinaas baba ang kilay. Napabuntong hinga akong napatingin sa kanya. Kaninong kasal ba yan? Tanong ko na lang at naupo na rin sa harap niya. Mas lalong lumapad ang ngisi niya at napatikhim. Napakunot ang noo ko, umayos naman siya ng upo at negel umikot ang mata, you won't believe it. Sabihin mo na Alexander, sino ba kasi yun? Nairita na ako at napakamnat naman siya. It's me and Aviana. Nanlaki ang mata ko at napatayo sa narinig, pinanlitan ko siya ng mata at seryoso pa rin siya. Seryoso ka? Ako naman ang sinaman niya ng tingin. I'm dead serious and. Napalabi ako sa tinawag niya sakin. Nerissa ang pangalan ko hindi N. Napailing lang naman siya at napabuntong hinga. Whatever, basta dapat nandun kayo ni Alejandro it's the next day after tomorrow, and I expect you to come. I'll text Alejandro the venue, and make sure to be there. Magagalit na talaga ako sa'yo, I'm your best friend tapos naglilihim ka na. Napatawa ako nang ngumuuso siya, ang cute talaga ng best friend ko, pero nang maalala ang sinabi niya na ikakasal sila ni Aviana na best friend niya din ay sinaman ko siya ng tingin. Pinatulan ka talaga ni Aviana? O pinikot mo lang siya? Of course not. It was a mutual decision, and the reason, it's confidential. Napatingala siya at umiiwas ng tingin, masaya naman ako na sila ang magkakatuluyan. Pero may kakaiba lang kasi, umiling na lang ako at lumapit sa kanya, tinapik siya sa balikat. Susubukan ko pero hindi ako manggang ako. Sabihin mo muna sa kapatid mo, palagi pa namang busy yun. At namiss ko rin si Aviana, siya na Larn ang tatanungin ko kung paano mo siya pinikot.
Natatawang ani ko. Hey, that's mean. I did not pick at her, okay? She was the one suggest it. Napahinto siya at tinakpan ang bibig, napakunot ang noo ko sa ginawa niya, sinasabi ko na nga ba, may kakaiba nga talaga, ayaw lang sabihin. Napahinga akong malalim at umiling. Okay fine, hindi na rin ako magtatanong. Pero sigurado ka bang si Aviana ang pakakasalan mo, baka naman kamukha lang. Pinigilan ko ang matawa, sinaman niya lang ako ng tingin. Hindi ka pa rin nagbabago, bully ka pa rin. Napangiti lang ako sa sinabi niya. Nagkwentuhan pa kami saglit at maya-maya lang ay nagpaalam na rin siya. Alis na ako, baka abutan pa ako ng agapi mo. Nakangising saad nito, napailing ako. Naalala pa rin pala niya yun. Umalis ka na Kapanos, at baka magbago ang isip ko. Ako pa ang magsabi kay Aviana nang huwag magpakasal sa katulad mong torpe. Banta ko at sinaman niya lang ako ng tingin. Don't you dare Ashimos dahil ako mismo ang magsasabi kay Alejandro kung hindi mo kayang sabihin sa kanya. Nawala ang ngiti ko sa sinabi niya. Oo na, umalis ka na. Siya naman ngayon ang nakangisi, alam niya talaga kung paano ako babarahin. Hanggang ngayon pikan ka pa din. Natatawang saad nito at naglakad na palabas. Bigla siyang pumihit paarap sa akin at napahinto ako. Niyakap niya ako na ikinabigla ko, pero napangiti na din. I miss you and, I hope this time you will stay and not just disappear without telling us. Napangiti ako at yamakap din sa kanya. Ngayon pa ba ako aalis, hindi nga mawalan na ng bantay dito sa bahay, at na-miss din kita best friend, Kapanos. Hinaplos niya ang likod ko at napatawa. Seriously, hanggang ngayon jerk pa rin ang tawag mo sakin. Bakit, hanggang ngayon din naman pangit ang tawag mo sakin. Nakangusong sikmat ko sa kanya na ikinatawa niya lang. Should I'll call you Omorphos then. Humiwalay na siya ng yakap at nakangisi. Napangisi din ako, at tumango. You should stop calling me Kapanos first. Natawa lang ako sa sinabi niya at tinaboy na siya papuntang pinto. Umalis ka na, tawagin mo na ako sa gusto mong pangalan. Wala akong pakialam, kasi alam ko naman sa sarili ko na maganda naman talaga ako. Napailing na lang siya at naglakad na kami sa pinto. Binuksan na niya ang pinto at pareho kaming napatigil sa pagtawa ng ang malamig na tingin ni Hayes ang sumalubong samin sa pinto. Napaatras pa ako sa intensidad ng tingin niyang diretso sakin. Pagkatapos ay masamang tumingin sa kapatid na nakangiwi. Hindi ko alam na ngayon ka palang uuwi. Nandito lang ako para sa invitation, no need to glare at me like that. I'm still older than you. Hindi nakinig si Hayes sa sinabi ng kapatid at binunggulang nito ang balikat. Pagkatapos ay diretsyong naglakad papunta sa akin at hinayla ako. Napalingon ako kay Alexander nang magtangkang pigilan ang kapatid, umiling ako at tinanguan siyang umalis na lang, napailang siya at naglakad na palabas ng bahay. Nagpahila ako kay Hayes hanggang sa kwarto, binitawan niya ako agad at masamang tiningnan. Stop flirting with my brother, he's getting married for God's sake. Napatalon ako sa sigaw niya, pero nakaramdam ng inis sa sinabi niyang nilandi ko ang kapatid niya. Excuse me, hindi ko nilalandi ang kapatid mo. Hindi ko na rin napigilan na hindi mapasigaw. Inaakusahan niya ako, at hindi ako papayag na bastang akusahan niya. Kung hawak niya naman ako sa leeg. Ngaumisi siya at umiling. That's not what I've heard and say. Ganon ka ba talaga kakati, hindi niya na natapos pa ang sasabihin ng mabilis na damapo sa pisngi niya ang palad ko. Nagtatajes ang bagang na tumingin siya sakin. Wala kang karapatan ng pagsalitaan ako ng ganyan. Nanginginig ang boses kong turan. Nakakamatay ang titig niya sakin ng ayon, at aaminin ko. Na nanginag ang tuhod ko sa titig niya sakin, nakaramdam ako ng takot. Hinawakan niya ako sa braso kaya napaatras ako. You shouldn't done that woman. Bigla niya akong pinatalikod at hinarap sa dingding. Lumapit ang bibig niya sa tainga ko at kinagat, napapikit ako dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. And because of that, you will face your punishment. And don't you dare talk to my brother again, do you understand me? Napatingala ako sa ginawa niyang pag-angat ng ulo ko sa kanya, hindi ako sumagot at masama lang ang tingin niya. Dito naman siya magaling sa parusa niya. I will make sure you writhe in pleasure and scream my name so you won't think of that bastard. You're mine only.
He possessively said, minarkahan na niya ako. Kung angkinan niya ako, para lang akong isang laruan na pwede niyang angkinan at itapon kung hindi na gusto. I was angry not on her but on Amanda. Pero dahil sa naabutan ko sila ni Alexander na nag-uusap na parang matagal nang magkakilala, something inside me awakened. They talk like they've known each other for a long time. It feels like they are hiding something from me. Especially Draco, I've tried to dig what was his hiding. But nothing. He is my best friend and he is good at hiding secrets. He won't be in his job now if not. Kaya nahihirapan akong makakuha ng impormasyon sa kung ano man ang tinatago nila. T look at the woman who is now lying in my bed, sleeping. Sleeping peacefully, but there's a trace of tears in her eyes. The eyes that sometimes if I look at it, I feel weak. Itago ko man pero kapag nakikita ko na ang mata niya biglang kumikirot ang ulo ko. This past few days, kapag nakikita ko siya sumasakit ang ulo ko. Flashes of blurred memories in my head. Images of people, happy people. Two persons who is always together and happy. It's always blurry that I can't see their faces. And it frustrates me, that my frustration always end up me being harsh to Nerissa. At pinalipat ko pa talaga siya sa kwarto ko. We've been together for a while now, and still no Ronaldo. He's hiding like someone is backing him up. Or maybe there is, that's why he betrayed us. I still can't believe what he did. He's been a good informant, that he gave up his own job. His job being a policeman, I help him out when things go south in his end being a police officer. Malaki ang utang na loob niya sakin, katulad ng malaki din ang utang na loob ko sa kanya. We've been friends for years, that's why I can't believe what he did. Bumangon na ako at dumiretso sa banyo para maligo. Kahit nakainom ako kagabi, hindi ako lasing. I just marked her as mine, so unlike me. I can't believe I said that, but come to think of it. She is really mine, she was sold to me. At galit si Draco na tinuto ko ang usapan namin ni Ronaldo sa anak niya. I opened the shower and let the water flow on my face. Pumikit ako at tumangala, hindi ako pwedeng lumambat. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Hillary. I promised to take revenge on her wake that night. And I'll intend to keep it. Kaya wala akong pakialam kay Nerissa, whether she like it or not. She will stay here, until her stepfather came out to where he is hiding now. We're done with the investigation. Pero ayaw talagang magsalita ng lalaki. Tikom ang bibig niya. I don't think having him beat up can let him open his mouth. What should we do? Draco said on the other line. Tumawag ito para ipaalam ang huli naming investigasyon. At mukhang mahihirapan kami sa isang ngayon. Masyadong mabigat ang kapit kaya ayaw magsalita. But being stubborn is not on my vocabulary. Let him, I'll be there tomorrow. Bukas, bakit bukas pa? May iba ka pa bang pupuntahan? Don't tell me nakalimutan mo. Tanong ko, narinig ko itong natahimik at napabuntong hinga. Oh shit, may lakad ba tayo ngayon? Bakit hindi ko alam? It's Alexander and Aviana wedding. Sumigaw na ako at natawa lang ito. Oh, sorry dude. Nakalimutan ko talaga, and let me tell you again. You're not my type, and I just did it before I came to work. He chuckled and I just hung up on him. I stared on my phone for a while. Napabuntong hinga ako at bumalik sa ginagawang pagbabasa sa mga report na pinadala ng secretary ko bago tumawag si Draco. Matapos ang lahat ng reports at pagpirma sa mga files napatingin ako sa veranda na may tumatagos na araw. Inumaga na pala ako nang hindi ko namamalayan. I got up from my seat and go out straight to my room. Napailing ako nang hindi ko na maabutin pa si Nerissa sa kama. Mukhang maaga din itong nagising at maayos na din ang higaan. Lumabas ulit ako at bumaba, hinanap ko siya. Dumiretso ako sa kusina baka sakali na maabutin ko siya doon. Pero si Manang Lara lang ang naabutan ko. Where is Nerissa Manang Lara? Napaharap naman agad ito sakin at nagulat pa ito at napailing. Nasa labas, maagang naglinis ang batang yun.
Wala nang ang ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho noon. Kahit sabihin namin na magpahinga naman siya, kahit sandali lang. At baka maulit na magkasakit ulit siya, naku mahirap na. Tumalikod na ako at hinanap siya sa labas. Narinig ko pa ang tawag mula sa kusina at tinatanong kung kakain na raw ba ako. Hindi ako sumagot at dumiretso sa labas. Naabutan ko siya doon na nagwawalis, kausap si Marge. Hindi ko marinig ang usapan nila, pero base sa nakikita ko. Kinukulit ni Marge si Nerissa. Pero iling lang ang sagot ng huli. Elwas sa kung anuman ang sinasabi ng katabi. Lumapit na ako at tinawag siya, pareho naman silang napalingon sakin. We're going early, and I don't like waiting. Nagkatinginan pa sila, tumalikod na ako at pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso ako sa kusina, sinalabong ako ni Manang Lara kaya sinabi kong kakain na ako. Mabilis itong kumilos, umupo na ako at hinintay na lang na dumating ang pagkain sa mesa. Pumayag na ako na pumunta sa kasal ni Alexander. He texted me to come, kahit pa alam ko ang totoong dahilan ng pagpapakasal nila ni Aviana. They're best friends, and I feel guilty towards Aviana. I was close to her, and she's like my little sister too. Nadamay pa siya sa gulo ng kapatid ko. Dahil sa tagal ni Nerissa pumasok na ako sa kwarto. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko siyang hirap na isara ang suot. I was stunned and I can't move on what I'm seeing. She's sexy from the back, although I've seen her naked body. I still get turned on the sight of those long luscious legs. And the part between those legs. I shake my head on my thought and cleared my throat. Napahinto siya sa ginagawang pag-abot ng zipper sa likod niya at napatingin sakin. Napahinto ito at humarap sakin. Napalunok ako, lalo na nang mapatingin sa dress niyang tumaas ng kaunti at nakita ang hita niya. Napabuntong hinga ko at tiningnan siya. Nasa likod pa din niya ang isang kamay at nakatingin sakin. Napakagatlabi ito at bumantong hinga. Naglakad ito papunta sakin, at parang tumigil ang paghinga ko nang tumalikod ito. Showing her back, hinawi niya ang buhok at nilagay sa balikat. Nandito ka lang din naman na, pasara naman. Hindi ko maabot wala akong masusuot mabuti na lang talaga at pinahiram ako ni Ate Marge. Wasn't it too short and revealing? Tanong ko at nakatingin pa rin sa likod niyang bukas ang zipper. Humarap itong nakapamiwang at nakataas ang isang kilay. Panong naging too short ka? Hanggang tuhod na nga, at thigh dress po ito. Sinaman ko siya ng tingin dahil sa pagsagot niya sakin. Umirap lang ito at tumalikod ulit. Pasara na, baka mahuli pa tayo. Ginalaw pa nito ang kamay para makita ang likod niya. Napailing akong hinawakan ang zipper ng dress niya at sinimula na isara ito. I tremble at the contact of my hand to her back. Napaatras ako at mabilis na sinara ito. Tumalikod na ako at iniwan siya dun, ilang beses na ba na may nangyari sa amin. And I'm acting like this is the first time that I touch her. What's happening to me? May problema ba? Kanina ka papanay ang buntong hinga. May nagawa na naman ba ako? Napatingin ako sa kanya bago ibinalik ang tingin sa kalsada. We're now on our way to the venue of the wedding. And I don't know how many times have I sighed.